Charmaine ng Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Charmaine. Hi, Charmaine. Good evening po, DJ Mm. Maki, DJ Papoy. Clear po Charmaine. yung line ko. Yes, clear Clear. naman. At sana clear Thank you din, ano? po. O yung kaninang tanong na nga namin na yung bang pagpansin sa'yo ng iyong biyenan ay dahil inaalalayan ka niya or parang wala ka talagang freedom of movement doon nung nakisilong kayo doon sa bahay nila. Yung feeling mo may CCTV. Oo. Kasi po, first thing po, 1 year na po yung baby ko. I mean, 14 months na po siya. So, last year po, May, Labor Day, nanganak po ako. Wow. Then, before naman po, before naman po, kumanganak, okay naman po. Pero, grateful naman po ako sa mga naging concern niya. Like, wag po ako masyado magpuyat. Yung mga ganun po. Kasi, syempre, buntis po. Medyo maselan, ganun. Pero nung nanganak po kasi ako, parang iba na po yung naging way niya kung paano niya po ako, Sige. bigyan ng opinion. Like, Paano siya magsalita sa'yo? Saan ba siya nakikialam? Sa sarili mo, sa iyo mismo, Charmaine, o sa pag-aalaga dun sa bata? sa the way po, sa pag-aalaga ng bata. Yun. Gets ko naman po na, yun nga po, yung dalawa po yung anak niya, parehas pong lalaki. Then, gets ko naman po na naging nanay na siya. Pero kasi po yung, parang lahat na lang po ng parang feeling ko po kasi, sobrang OA na po nung, Example. pag-advise niya. Like, example. ito po, example po. Po kasi, since breastfed po yung baby ko, tapos nag-work na po ako 2 months after ko pong manganak. CS po ako . Okay. So, Ako, kailangan hirap, ko pong mag-work kasi wala po kaming 2 months pa lang. income ng partner ko. 2 months po after ko manganak. Ibig sabihin, Tapos- bago tayo magtuloy, Charmaine, ibig sabihin, kaya ka napaaga rin na bumalik sa trabaho dahil napalaki ang bayad. At saka walang Sa kita. panganak. Opo. Walang kita Oo, eh. kailangan. Opo. Pero Opo. CS, safe Tapos- naman yun. Merong clearance na pwede ka magtrabaho. nga. Naka-binder ka pa nun halos. Parang si Popoy, Opo. naka-binder. Naka-binder Ayun ako po, ngayon. CS Yun din po, to eh. Po kasi matagal din po akong na-stop sa work. Parang 1 taon din po. Kasi before, nung early stage po ng pregnancy ko, nagkasakit po ako. So, tumigil po ako mag-work. Then po nung nung after ko manganak. So, hindi ko po sinabi dun sa naging employer ko na bagong panganak pa lang po ako. Sinabi ko po na 5 months na po yung kasi wala po akong choice. Kasi kailangan na. Oo, Wala pong, Kasi kung kailangan po tutusin, di ba kapag kaganyan, meron ka ng employer na matagal na, di ba dapat meron niyang parang maternity leave, boy? May maternity leave. Opo. Merong... Pero kasi kapapasok niya lang yata sa work niya eh. Yeah. Opo. Pero papasok delikado lang yun, po. Charmaine, yung Kaya ginawa mo. nga. Delikado yan. Opo. Baka bumuka ang tahi. Baka lalo mapasama. Pero, sige, nangyari na yun. Last year, Opo. last year. Sige, So, nagawa ng paraan. yun po. Mm. Opo. Naging breastfed po yung baby. Breastfed po yung baby ko. Then, habang nasa work po ako, nagpapump lang po ako ng milk para kapag iuuwi ko po, i-freeze lang. Tapos, pwede niya pong magamit or Yes. pwede niya pong i-take sa Oo. pagkawala po ako. Mas healthy So, yun. yun po, habang tumatagal po, kasi kada uuwi po ako, parang sa okay po sana sa akin yung, tinutulungan po ako nung mother-in-law ko na maghugas ng mga bote, ng mga yung mga pump, ganyan. Pero napansin ko po kasi na hindi po siya super linis, na may naiiwan pong mga milk residue po, ganun. So parang syempre po, sa safety po ng baby ko, ako po yung naguhugas, ganun. Then one time po, naiwan ko po, binabad ko po kasi sa dishwashing liquid ng baby, yung mga bote po. Sabi ko po kasi medyo masebo po kasi yung breast milk. Medyo masebo po, so parang mahirap po tanggalin yung Kinagalitan niya po ako, sabi niya po sa akin na bakit ko daw po binababad. Hindi naman po yan labahin na damit. So nag-sorry po ako kasi kala ko po mali yun. Okay. Tapos lumipas po yung ilang buwan, ganyan.
habang nag-work po ako, sinabi ko po sa partner ko, sabi ko po, sana kapag umuwi ako sa umaga, tapos kapag halimbawa nakatulog si baby, ganun, sana itatabi sa akin. Mm. So parang sabi ko sa kanya, kasi yung mother-in-law ko po yung yun nga po, yung parang Sa tabi mas niya na? mostly nag-aalaga. Opo. Oh. Naiiwan naman po sa husband ko yung yung baby namin. Mm. Pero most likely kasi po, since babae po yung mother-in-law ko, hindi niya po maiiwasan na parang, sige ako na mag-aalaga, ganyan. Sabi ko, okay lang naman po sa akin, walang problema. Pero yung ayun nga po, na parang, Pag nandun nung ka, tumagal-tagal na po, oh, parang patagal po ng patagal, mas gusto niya po na siya yung sinusunod sa the way po ng pag-aalaga ng baby ko. So parang na-off na po ako doon. Kasi sabi ko, kasi if ever po na halimbawa, yung partner ko naman po yung magkaroon ng work, ako po yung maiiwan sa bahay. Parang magiging baliktad na po kami. Ako na po yung housewife, ganun. Tapos, ako na po yung housewife, tapos siya na po yung mag-work. yeah. So, siyempre, if ever po na mali yung kinasanayan ng baby ko, na hindi ayon po sa, hindi po ayon sa, Sa gusto ko mo ng bilang ina. pag-aalaga. Mm. Opo. Mahihirapan po ako. Of Tulad po course. ngayon, kasi since 14 months na po yung baby ko. Mhm. Tapos, nagte-training na po yung husband ko. Parang medyo, hirap na po ako na, patulugin siya ng hindi hinihili. May mga Tapos, may mga nakasanayan si baby na Opo. hindi ikaw ang hindi kayo sabay Opo. na natutunan Opo, yon. yun na. Mm. Opo. Okay, pero so, hindi if you po come, siya, ang bigat po Oh. kasi niya. yeah, Charmaine. Tapos nahihirapan po ako. Oo, naiintindihan Opo. namin, Charmaine. Kasi Pero kapapanganak Charmaine, mo lang eh. if you come to think of it, katulad yan, sabi mo nga, hindi nakatulog nang hindi inihele. Kasi parang yung oras din, kapag ka pinapatulog siya, yun nga, yung mother-in-law mo ang gumagawa. Yung Siya ang asawa kasama mo. eh. Siya yung kasama. Na kasi nasa trabaho ka. Diba? In as much as gusto nating yung paraan natin, 'di ba? Kasi mahirap nga talaga na naghehele-hele ng bata, pero Opo. ano 'yan it's a phase na kailangan daanan ng bawat mga magulang. But ang Yes gusto mo po. yung natututo na matulog na nandun na kayo sa kama or Opo. nakahiwalay siya Opo. sa sarili niyang receiving blanket. Ganon? Mhm. Naman po, co-sleeping naman po kami. Ang hirap lang po kasi, ayun nga po, netong simula po nung na-hire po yung husband ko sa work niya, nag-resign na po ako. Then po, nung nag-resign na po ako, di okay na po, parang ako na po yung nag-aalaga sa baby ko. Pero since nung bumukod na po kami, hindi pa rin, akala ko po magkakaroon na po ng boundaries, ganun. Pero kasi since lang po, parang kabilang street lang din po yung bahay ng in-laws namin. Talagang ilang Ayun, bakod lang ang talagang- pagitan. Opo, pumupunta po kami dito sa bahay. Naku, parang wala Opo, talagang palagi. katahimikan. Opo, tapos ayun po, parang may mga times din po kasi na hindi po siya nagsasabi sa akin ang gagawin ko to kay baby, baby. ganyan. Like Ano meron po kasing time na sinabi ko, binilhan ko po kasi si baby nung sponge na pang baby para po pangkuskus sa katawan pag maliligo. Ayaw niya. Ngayon po, nakita ko po na kinuskus niya sa katawan ng bimpo, madiin. Agoy! Sabi ko kasi namula po yung Sensitive namula pa po yung yun. skin ni baby. Mm. Tapos, kinausap ko po yung partner ko na sabi ko po, sabihin po sa mami niya na wag po ganun kasi magdadry po yung skin. Sabi ko, madali pong kapitan ng sakit, ganun. Ewan ko po kung sinabi niya or hindi kasi ilang beses pa pong nahulit. So, simula po noon, talagang lagi po ako nag-i-initiate na ako na lang po magpapaligo. Ganun. That's better. Tapos po, Alam mo, Charmaine, Opo. sandali lang ha. Doon sa parte Opo. na yon, yan, talagang hands-on na pag-aalaga, katulad sa pagpapaligo, sa paglilinis sa katawan ng baby. Alam mo, feeling ko bilang isang ama ay hindi na sinabi yun nung asawa mo dun sa nanay niya. opo. Kasi
Kasi syempre katwiran, nanay din naman ako dati. Ayan na yan. 'Di ba? Parang Opo. ibinigay mo na, eto na mag-away na kayo. Pagka sinabi niya yung ganyang klase ng statement from you. Ayan, pero ito nga yun, alam naman natin na meron ka talagang gusto na paraan, 'di ba? Sa Opo. pagiging ina, sa pangangalaga sa iyong baby. Siguro bigyan mo na lang ng diin na kapag ka nandyan ka, kapag ka nandyan ka, ay ikaw ang mamamahala at gagawa ng mga ganong bagay doon kay baby. Kasi anak mo yun eh. Oo. Opo. Kumbaga sa kwentuhan, Opo. wag atribida. Oo, kasi 'di ba, ikaw may karapatan kung sino magdedesisyon para sa kapakanan ng anak mo. Ikaw 'yun kasi ikaw ang magulang. Yes. Ngayon pwede mo naman sigurong kausapin ng maayos yung iyong biyanan. 'Di ba kung hindi makausap ni Josawa mo, si Cardo, Mm. baka pwede mong Opo. sabihan yung ano mo, biyanan mo na, ma, baka Ma, ako na po. Total ano ito lang naman ang oras ko na makakasama. Hindi naman ako nagtatrabaho. Pag nandito ako nang bahala. Relax ka na lang, mga ganun. Pwede mo sabihin na maayos na hindi siya ma-offend. May mga ganung ano Pwede. May mga, pwede ka naman maging creative sa mga choice of words mo para lang hindi maging mabigat yung pagtanggap nung nanay. Kasi alam mo, Maki, kanina Oo. kung binanggit yon ng asawa mo sa nanay niya, magda-dry yung skin, it's Oo. as if hindi siya marunong maging ina. Oo. Pero kung Diba? ikaw, Baka ganun ang dating. kunwari, ang choice of words mo ay, hindi naman ako na lang kasi pahinga ka na kasi 'di ba? Andito naman na ako. Ako na bahala. Sige, chillax ka na. Ako na bahala. Kaya sa sabay na anak ko. kayo maligo ni baby, alay ka rito. Hiluran Basahin mo kita. na agad na ganun. Siya yung hiluran mo. Oo, hilura mo ang bimpo tapos ano mo sa kanya na madiin din yung bimpo. Tingnan mo kung di mamula. Tingnan natin. Baka Tsare. sabihin niya, aray mga, Oh, di diba? ba? Ganyan ginawa mo Ganyan sa ginawa baby mo ko. sa baby ko. Oh, Hindi lang eto, umaray yung baby ko. Susubukan ko yung sponge. Pero yung sponge to ng plato, ha? At talaga natin ang dishwashing. Kasi mamantika ka, ma. Pero, totoo yun. Kidding aside ha, Maring Charmaine, pwede mo naman yun sabihin ng maayos. Basta ayusin mo lang yung pagsasalita mo kasi alam mo naman yung mga magulang na ma-offend mga yan. mother-in-law natin, Naku. 'di ba? Mabilis yan talaga ma-offend. Ako nga lang yung nanay ko lang kasi dati ako yung sa akin to personal experience ko na pag nagtatrabaho ko sa umaga, yung nanay ko talaga nag-aalaga sa baby ko during that time. Yes. So minsan, nagtatalo din kami. Kasi sabi ko, ma, huwag mong anuhin yan. Kasi hindi ganyan yung Parang hindi ganyan tinuruan mo yung O, sarili sabi ko mong gano'n. ina. Bakit pa? Gagano'n yung nanay ko. Oo. Tatalo kami. Bakit ba? Alam ko yung ginagawa ko. Mga bata pa lang kayo. Yan, Ganyan yung ang mga sinasabi ko, nanay. Charmaine, di ba? Di ba Oo. ganyan? Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Oo, Mga gano'n ang mga mga sinasabi. litanya. Di ba mga litanya ng nanay? Pero ako sinasabi ko sa kanya, ma, iba yung noon, iba yung ngayon. Di ba? Pare-pares lang naman yan. Hindi. Ma, tignan mo naman ang kutis ang anak ko sa kutis ko na pinamana mo. Kaya sabi ko, ma, ganito na lang. Nag-ano ako sa kanya, ma, ganito na lang. Sige, kapag wala ako, go, gawin mo lahat ng gusto mong gawin para sa anak ko. Pero pag nandito na ako, hayaan mo na akong mag-ano. Ganon. Kasi gusto kong matuto. Ganun. Kasi tama naman yun na tinuturuan mo ko, pero gusto ko ring matuto ng Ako na. nung Ako na po. para Oo. meron naman akong parang first hand experience para sa anak ko. Naintindihan naman ng nanay ko kasi maayos ko naman dineliver. Alam mo, pwede mong andramahan si mother-in-law kapag kayo talagang uunahan ka. Minsan kasi may ganyan naman, Charmaine, di ba? Yung hindi ka pa talaga, Opo. hindi mo pa talaga paliliguan yung bata, pero dahil alam na alam din nung excited na lola, o yung gagawin, yung mga gamit, kung nasaan, nalingat ka lang, ayan na, maliligo na tong baby na tong Oo, makulit ang oo. atim na ng kili-kili. Yan yung mga ganon, di ba? Sasabihin, pwede mo naman trabahan, ma, medyo sensitive po yung skin niya. Pina-check ko nga sa pedia eh. Gamitan mo ng mga ganun. Ganito raw po ang dapat gamitin. Uy, alam mo yung nanay ko, ginanyan ko. Ang sabi ng nanay ko, anak ko, masyado kayo nagpapaniwala sa mga chururo-chururo. Sa mga Sabi niya. pedia. Basa kayo ng basa ng encyclopedia. Ay, iba ba yun? Hindi ba yun sabi na, naku, gagas lang ba kayo sa mga ganyan? May perahan lang kayo, Pero chururut-chururut. hindi. Sabi ko, hindi ma, kaya nga sila PJ. Sabi ko, kaya nga sila kaya sila dalubhasa, Correct. kako. Pinag-aralan Inaral. nila yan. Sabi ko, kailangan mo maniwala. Yun, dati naman, natural lang yung mga gamit namin, ganyan. Di ba? Mga ganun yung mga, kasi iba nga yung generation nun sa generation ngayon, di ba? Diba? Opo. Kaya kailangan mo kasi silang ang sabihan ng pidya ni maayos. ang pidya ni Makirena nung panahon niya, yung
nagtitinda rin sa sari-sari store. Uy, may kati-kati yung anak ko. Ano bang meron ka dyan? Meron ko dito pisan. Oh. Gusto ko yan. Pambungang araw. Oh. Alam mo yan, pisan. Summer kasi ngayon, mainit. Oo. Oo, pambuhang araw. Ito, pisa, no? Oo, May pisa. maliit ako dito. Kaya lagyan mo dyaryo sa likod. Oh, di ba? Yan ang mga pidya Ganyan dati. yung mga dati kasi. Pero kasi, iba naman ngayon. May hiluhin yung anak ko. O eto ang dalandan. May mga ganun talaga silang mga, hindi nila maiiwasan yun at saka dala-dala pa rin nila. Until, kasi yun yung nakasanayan nila. Pero pwede mo naman ipaliwanag sa kanya na, Ma, kasi ito yung gusto kong pa-experience sa anak ko. Para maiba naman At ba? ikaw din bilang ina, no? Oo. First-hand experience. Kasi kamo, first time mo lang maging mommy. Mm-mm. Kaya sabihin mo sa kanya na, pwedeng medyo gentle lang, Ma, yung pagalit. Kasi, first time ko lang maging nanay eh. First Tsaka time ko isang lang lahat sa beses akin to. mo lang yan dadaanan doon sa baby na yon. Oo. Bawat pagpapalaki ng bata, iba eh. Bawat pagpapalaki, iba ang experiences Sabihin mo na sa kanya makuha na mo. gusto mo ma-experience at mas matunghayan lahat ng milestone ng anak mo. Alalay lang. 'Di ba? Mas Oo. maganda yung Opo. alalay, yung concern. Nga lang, yung ganyan, alam mo na ang gagawin diyan, Charmaine. 'Di ba? Hindi mo Opo. kailangang sagupain ng ng salita sa salita kasi nanay din siya. At tanggapin din naman natin 'yun. Opo. Kailangan may Oo. respeto yung Totoo. bawat pagpapaalala. Tsaka kuhanin mo yung kiliti niya. Baka Mm-mm. saan ba siya malambot na part, Oo. lumalambot na part, Pakainin diba? mo muna kapag ka mukhang pakikialaman na yung yung pag-aalaga sa bata. O kaya pakapihin mo muna. Oo, mo relax ka muna, Ma. Ako na bahala. Sige, Mm-mm. pahinga ka na kasi alam ko napagod ka. Oh. Oo, Ano bang ganun. hilig gawin? Bukod sa pakikialam sa pangunguna sa pag-aalaga sa bata. Ipag-chismis po. Ha? Chismis? Chismis. Bilhan mo ng maraming Chismis. Bigyan mo ng pulburon. Mahirap makipag-chismisan ng puro pulburon. Ang tagal matapos nun. 'Di ba? Pero yung tubig nyo, itabi mo. Butong pakwan na lang para mahirap. Maraming chika. Butong pakwan, maraming chika. Balat siya ng balat, oh. At saka kasi ano nga, ganito. Sandali, may bakod pa ba? Ang mo, may ngipin pa. Ha? Meron pa? Meron pa naman ngipin si Mother. Ha? Meron pa po. Oh, Mga yun. ilan. Charot. Hindi, baka Piso po. uubra pa yung butong pakwan. Ubra pa yun, ubra pa Baka kasi yun. magreklamo Hindi ko naman. po alam eh. Hindi. Macadamia nuts. Macadamia! Ang sosyal! Ay, wag mo nang gastusan. Sa ganun. Pambili pa ng big, pambili pa ng Hindi, kuhanin mo ko saan yung kilite para, alam mo yun, hindi kayo magpuksaan dalawa at magsalubungan, magsagupaan, di ba? Correct. Kasi Battle of the Mothers to eh, di ba? Oo, Yung- pare-parehas na ina. Oo. Parehas lang naman kayo Pero nanay. ito kasi, Maki, yung kanina, no? Dun sa intro, yun lang. Merong nasabi na mahirap din naman lunukin ng isang nag-aaral bilang isang mabuting ina, na katulad ni Charmaine. Yung nasabihan ka ng tamad. Yun, no? Bakit ka nasabihan ng tamad? Tamad ka, Charmaine. Kasi po, nung time po na nag-work po ako, nung nandun pa po kami sa may bahay nung in-laws ko. Ano po, since yung husband ko po yung yung mas may time po sa bahay, Mhm. yung mas kasi graveyard shift po yung work ko noon sa Okay. BPO po. Oo. Tapos on-site. So, umaga na po ang uwi ko. Med tulog po ako maghapon, ganyan. Tapos, ayun po, mas nakikita niya po kasi yung anak niya na na mas kumikilos, ganun. Alam niya naman po nagwo-work ako. So, ang ko lang po, ang pahinga ko lang po, yun lang po yung pag-uwi. Tapos pag off ko, Yeah. naman po ako, naglalaba po ako ng damit ng baby ko. So, hindi ko po alam kung bakit niya po ako sinabihan ng ganun. Tapos, nung nalaman Direkta ko bang po, sinabi sa'yo, Charmaine? Natamad ka, Charmaine. kiss, Good morning. Ano po? Ang tamad mo, no? Yung gano'n. hindi gano'n. Ganun ba? hindi naman po. Paano sinabi sa'yo? Po, kasi, bali po yung yung lagi niya pong sa chinichismisan. Kasi po, bali dalawang tao po yung nagsabi sa akin, hindi po sila mag-close. So, po, yung una po is yung asawa nung kuya nung partner ko. Tapos po, yung pangalawa po is yung kumari niya po. Hindi po sila close. So, parang, po, ang pagkakasabi po sa akin nung
nung Parang asawa po sister-in-law mo ng na kuya rin, ano? niya. Parang Mm-mm. Bilas? nagkikwento si mama dito, ang tamad-tamad mo raw sa bahay, ganyan. Hindi ko Grabe raw naman kumikilos, siya, puro ka uy. lang tulog. Oo. Sabi ko na nagulat naman ako dun. Sabi ko, may work ako sa gabi. Paano ako magpapahinga kung kikilos ako sa umaga? Anong itutulog ko? Mm Tapos, nga. yun nga po, breastfeed pa. Mm. Tapos, Oo. yung kumari naman po ni, nung mother-in-law ko, Mm. nakasalubong ko lang po yun. Sabi niya, tinanong niya po kung ano daw pong trabaho ko. Oh. Sabi ko, Nakakatawa sa yun. call center po. Oo. Tapos Panggabi. nagulat po ako, sabi niya, sabi nung mama mo, bakit hindi ka raw kumikilos sa inyo? Mm. Sabi Tulog ko, eh. po, sabi ko, napaganon po ako, sabi ko Grabe po, naman. ganun. Nako. Yun lang. po, so sabi ko, parang na-off po ako doon na sabi ko, Mm-mm. bakit niya pa alam, kung if ever po naman, pwede naman po ako direktahin ng Totoo. mother-in-law ko, nasa Tama. iisang bahay lang po kami. Oo nga. So, Tapos- sinabi niya to sa'yo nung nasa iisang bahay pa lang kayo lahat? Hindi pa kinakabukod? Opo. Okay. Opo. Tapos yun nga po, sinabi niya po sa akin na umaasa lang daw po ako sa partner ko, ganyan. Mm. Sabi ko, Grabe naman bakit sa sino mga bang dapat aasahan ko? Ginanon ko. Tama. Parang iniyak ko na lang po sa partner ko kasi nga po, parang sabi ko, bakit naman sinasabi ng mama mo yan, ganyan. Alam niya naman, nagtatrabaho ako sa Anong gabi. sinabi ng partner mo? Anong ginawa niya? Kumilos ba siya? Kasi, syempre, umiyak ka. Sumama ang loob mo. Hindi ba niya kinausap yung nanay niya? Hindi po. Hindi kinausap yung nanay? Alam mo, Hindi dapat po. kasi talaga siya ang kakausap eh. Kasi siya ang anak. Opo. Siya ang, yes. Oo, Siya ang dapat. papagitna. Yun nga po. Mm-mm. Actually, wala namang away. Pero mayroong samaan na ng loob sa pagitan ng Oo, asawa mo so siya dapat ang at mamagitan. ng nanay mo. Mm. Well then, sabi mo nga, Ayun nga bumukod po. kayo. Pero, tinatanggap mo pa rin si mother-in-law with open arms naman. Ano? Kahit na nasa kabilang kanto lang Opo. kayo. Di ba? Pero Oo, nakabukod punta pa rin. kayo at least. Di ba mararamdaman mo na ikaw ay Opo. makakapagpahinga ng mas payapa. Di ba? Opo. Ngayon, yung mga nakakasalubong mo, meron pa bang nasasabi? Pero naloka ako dun, Di ba? no? Nakasalubong mo lang, uy, ano ba trabaho mo? Oo. Sinabi sa akin, hindi ka daw Number one kumikilos. chismoso po Tamad ka daw. Nakakainis. Sa parang wala ka pa sa wisyo, pagod ka, kakasi-S mo pa lang, Correct. nagpapa-breastfeed ka pa, Mm. tas ganun na nakakapantig ng tenga, Popoy, para talagang Pero yung ka eh. yung asawa nung kapatid ng asawa mo, Mm. ano ba yun? Opo. Kumbaga sinabihan ka na, si mama may sinasabi na ganito. Kumbaga, just so you know, FYI, may chika na Opo. ganyan, ha? Check kasi mama. Medyo, Opo. hindi, concern naman siya sa'yo. Hindi Parang naman yung, pinaalalahanan ka lang. Opo. oh, Concern naman po. Kasi actually po, yung asawa po ng kuya niya na yun, nakaaway niya na po yun na una. Dahil din po Ayun. sa ganyang Ganun issue, din. yung nangingialam. Oo, meron talaga competitive siyang si ugali. mami. Mm, Nakikita mo ba, Charmaine, yung trend, yung pattern ni mami? Na kinukumpetensya niya, sinusubukan niya yung mga asawa ng kanyang mga anak. Mga lalaki ba mga anak ni mother-in-law? Opo. Kaya- Dalawa lang po sila. Silang dalawa. Ayun Kaya- nga po. Hmm. Parang ano po kasi since seaman po yung papa nila. Mm-mm. Parang siguro nasanay po siya na parang sa kanya yung Mm. attention ng mga anak Hands-on niya. siya. Yeah, huh? So parang ano po, ayun din po, meron din pong tita yung partner ko na nung kinasal po kami kasi hindi po umatin yung mama niya kasi hindi po, ayun nga po, masama nga po yung loob sa amin kasi hindi po sinabi ng partner ko na ikakasal na po kami. Parang Mhm. sinabi lang, the day before Nako. nung kasal. Kasi, ang nangyari po, biglaan lang din po yung schedule. Mm. Nung nagpunta po kami para magpa-schedule sa wala pa daw pong sure na date. So, pero nabanggit po ng secretary sa local registry na bukas may ganito, may ikakasal kami isa lang. So, tinanong po ng Sumayo ni partner ko, Mami. baka pwede na kaming sumabay. Sabi ko, nagulat din po ako noon. Sabi ko, sure ka? Ginanon ko po. So, sabi niya, gusto niya nga daw po kaming ikasal na. Mm. Bago pa po sa mag-training. So, sabi ko, edi okay. Ganun. Siya naman pala ang nagpumilit, nagdesisyon.
Eh, si Opo. mother, nagtampo. Siyempre, Oo. baka parang feeling ina-bypass. Alam mo na. Oh, Diba? yun Parang nga po. inano niyo ako Gets dito, ko ha? Parang naman wala kayong po. respeto, ha? Pero, Hindi naman ako yung yeah. feelings ko, ha? Pero the mere fact na excited din siya para sa mga apo, 'di ba? Siguro meron lang hobby si mother-in-law na hindi kagandahan, yung pagchichismis. Oo. 'Di ba? Yun lang siguro ang At saka siguro, ang pinakamalaking bubog ni mother, Oo. yung talagang ang nakuha, na wala na yung attention sa kanya ng mga anak niya. Ayan. Na, Yun yun. di ba nga Yun dahil nga dati, Oo. Sino nasa kasama? kanya, hands-on siya sa Oo. mga bagets. Sino nang kasama pala sa bahay ni Opo. mother-in-law? Baka wala na. Sa ngayon po siya lang. Oo, Oo, tamo. diba? Kaya, Kaya, walang magawa si mother. Walang iba makausap. Oo. So, intindihin na lang din natin kasi nga, mag-isa na lang sa buhay. Yun na lang siguro ang kaligayahan ng pag-aalaga ng apo. Yeah. Di ba? Makita ang Yun apo po. niya. May extra budget ba kayo? Anong gusto mong gawin? Meron po. Anong gusto mong gawin nila kay mother? Hindi ko may extra. Kung Di may ba extra dati? money, pag ibang bansa inyo muna. Hindi. Mag-out of the country ka muna, one-way ticket. Oo, doon ka na mo tumira, mami. Hindi, di ba dati sinasabi, ay, ma, ito ang pera, bili ka munang kausap. Hindi, pero ako talaga, magagamot yan. Kasi katuwaan na rin ng isang ina na, I'm quite sure, natutuwa sa inyo si mother-in-law kasi meron siyang retired na ba sila? Hindi pa. Yung papa po nung partner ko kasi nagbabarko pa. Oo. Pero yun nga po, since nagtitraining na po yung partner ko, siguro po, isang taon na lang magre-retire na din yung papa Yeah. niya po. Ayun, oh. Mm-mm. Oh, O, di ba? nagkakaroon sila ng Pero bago oras. dumating yung panahon na yun, ito rin kasi yung magandang, na magandang pagkakataon para maging close ka kay mother-in-law. Yes. 'Di ba? Be open. Alam mo, Charmaine, nararamdaman ko sa'yo, parang ang dami mong pinipigil na sabihin sa mother-in-law mo para lang pakisamahan mo siya. Totoo ba? Opo. Kasi po, kahit po nakaka-offend na po yung mga nangyayari, hindi ko naman po siya sinasagot. Yan, okay lang Yes, din naman yun. tama yan. Oo, Pero tama. nayaya mo na ba si mother-in-law? Kanina, hindi mo kami masagot. Ano ba yung kiliti ni mother-in-law? Yes. Baka Gusto- kulang sa pedicure, manicure, Yan. ganyan, yayain mo magpamassage, Oo. mga ganun. Banding ba bilang mag-ina? Pamasahe, tapos dapat kilala mo yung therapist. Ganito yung... Oo, di ba, sabihin mo, yung pressure dapat hard. Oo. Dun sa panga, medyo puruhan mo para medyo manakit yung panga. Charing ko. I-facial. Hindi, pero yung mga ganyan, Charmaine, Kailangan kasi may yun. bonding. Oo, May bonding. kailangan Sama mo din siya. kasi talaga yun. Para maramdaman ni mother yung na Yung importance nagmamatter pa rin Yes. siya dito sa pamilyang ito Opo. na hindi ako nababaliwala. Kasi alam mo naman, di ba, tumatanda ang ating mga magulang. Oo. Nagiging sensitive ang mga damdamin. Kasi alam mo, ang mga tao, habang tumatanda, di ba? Kita mo, yung mga anak niya, may mga sarili ng buhay, may mga Yes. sarili na ring pamilya. Kaya bilang Opo. ina na for the longest time, ang gusto niyan, homemaker, ang mga Yes, nanay. oo. Yun ang purpose nila. Pero yung mga tao, yung asawa niya, nangingibang bansa. Yung mga niya, anak, may asawa na. may mga asawa na. Yung purpose niya, hinahanap niya rin. Kasi nakasanayan niya eh. Yes, ipinapakita niya sa iyo, Charmaine, na ganito ang maging isang ina. 'Di ba? Alam mo yung pwede mong dapat dapat talaga ma-appreciate mo kasi yung iba walang pakialam ang mother-in-law nila. Totoo. Kahit na nandyan lang sa ututan ng bahay, yung bahay, hindi kasi silipin. Kasi No, Charmaine? busy. Yan, Busy ito, sa Zumba. medyo over lang sabihin na nating over, pero manageable. Sa tingin ko, Yes, manageable. totoo. At yung salita na binitiwan sa dati na tamad ka raw, ganyan. Alam mo, magkaiba kasi ng generation eh. Nung panahon siguro niya, wala masyadong mga panggabing trabaho. O hindi katulad ngayon, yun yung nakuha mo. O kaya hindi niya maintindihan yon. Akala niya tulog-tulog ka lang. Totoo Kasi yan. baliktad nga kasi yung oras niyo nun eh. Sabi mo night shift, Oo. graveyard shift ka eh. 'Di ba? Hindi in-explain ng asawa mo, hindi niya na rin alam, wag mo nang ipilit. Tapos na yon, ikaw na ang umunawa. Oo. Kailangan din natin mag-effort. Kasi nag-e-effort naman si mother eh. Diba? Actually. Nag-e-effort naman si mother para maging mabuting lola. At syempre,
kahit pa paano, di ba nakakatulong din naman talaga sa inyo, malaking tulong si mother sa inyo kasi pag nagtatrabaho kayo, andyan si mother to the rescue, Opo. di ba? So, kailangan lang Yes din natin po. talagang mag-adjust at unawain, lawakan ng pangunawa, habaan ng PC. Tayo yung mas nakakaintindi kasi sa generation natin ngayon, mas malawak na tayong umunawa sa mga ganyang bagay. So, baka kailangan lang natin talagang, yun nga, medyo anuhin ng Kilitiin. kiliti, di ba? Aliwin ng konti. Oo. Alam, marami naman ng paraan ngayon. Basta maramdaman lang ni mother na hindi nyo siya binabaliwala, na siya ay kasama pa rin Opo. sa pamilya ninyo, na kailangan din niya ng pagmamahal kasi buong buhay niya, siya ang nagbibigay. Yan. Di ba? Kailangan ng mga Opo. nanay natin na gano'n. Kasi alam mo ako, Poy, Mm-mm. syempre single mother ako, di ba? Iniisip ko rin yan, isa lang yung anak ko. Aha. Paano pag, di ba, si Tala umalis na, yung anak ko, Yan. mag-isa na lang din ako. Kasi buong buhay ko, dinedicate ko sa anak ko. Di ba? Correct. So, paano na lang ako pag wala na yung anak ko? Di ba? Busy na rin siya o Oo, nagtrabaho. oo, kaya may at anak least. na rin siyang, di ba? So, paano na lang? Nakikialam Di ka ba? rin ba? Hindi naman. Paano ang pagbubunga nga ng isang makirena? Hindi naman. Sa pagpapalit hindi naman. ng diaper. O, sige, tuturuan si Tala. Pakinggan natin, Charmaine. Hindi, syempre kasi anak ko naman yon. So, Ah. medyo ano ko dyan. O, sige. Medyo ano. Pero papaano? Hindi Hindi ganyan! marunong. Ayan. Hindi ganyan! O, kita mo? Parang ano na talaga. Charing! Pambaranggayan na Sabi yung ko, ano, like, di ba? hindi. Hindi, iniisip ko rin, paano kaya, no? Hmm. May kanya-kanya na silang buhay. So, paano ka, di ba? Isipin mo rin kung ikaw lumagay sa katayuan ni mother-in-law mo. Di ba, ang hirap? Kasi tatanda ka rin eh. Mm. Yung anak mo, magkakaroon din ng pamilya. Eventually, yung asawa mo or sino man mauna sa inyo, di ba? Lahat naman tayo papunta doon. Pero, di ba, ang hirap pag mag-isa ka lang. Mm. Opo. Ganun talaga pag nakaka-experience ng mga ganyan, ano. Unawain na lang na kailangan maramdaman ng bawat isa yung purpose. Alam mo, mas nakakaawa, Charmaine, yung pagka dumating yung pagkakataon na halimbawa, wag naman sana, no, ikaw mismo, masama yung pakiramdam, tapos sabi mo nga, asawa mo nagte-training, walang mag-aalaga Opo. sa bata. Ay nako, mas mabilis pa. Anong sabi nila? Mabilis pa sa alas 4. Nandiyon si mother-in-law. Ano ba Oo, naman to kasi the nangyari rescue. sa inyo? Oo, sige, sandali. Andyan na ako. Di ba? Di ba ang daling tawagin? Pakitignan Opo. naman po si Sobrang baby. blessed ka pa rin. Blessed pa rin kayong Naku, mag-asawa. yung iba sabihin ako, may busy ako eh. May busy. May busy. Busy ako eh. Oh, busy May ako. ginagawa ako May eh. ginagawa. O kaya meron din akong alagang baby. Oo. Yung mga ganyan. Kaya blessed ka pa rin. Tama. Pero maganda rin na i-develop ninyong mag-asawa yung yung tamang pag-communicate. Yes. Nung ganito mga bagay, you Opo. encourage itong si Cardo na siya na kailangan kasi siya eh. 'Di ba kung may Oo, issue ka, kasi nanay niya ayaw yun. mong direktahin kasi delikado 'yun. 'Di ba kaya nandyan tayong mga anak, tayo ang papagitna, ma. Hindi naman sa merong tamang paraan paano mo i-communicate yung ma. Pagka pala pinapaliguan ni Charmaine yung bata, hayaan mo na siya. Yung Dapat ganun talaga lang siya kasi napasabi. nanay niya yun. Pero kung nanay mo yun, ikaw dapat. Diba? yun. So, ganun. Depende yan sa nanay talaga kung sino ang may nanay. Mm-mm. So, kailangan Opo. ma-practice yun ni Cardo. Marami pa yan, Charmaine. Kasi sa ngayon, alagain pa si baby. Oo. Pasusuhin pa, di ba? Oo. Hindi pa Opo. naglalakad yan. Pagka nangulit yan at Naglalakad naman ako. pagka naglalakad, pagka yung kalikutan na, Naku po. 2 years old, 3 Terrible 3. years old. Ay, naku, Diba? Yung terrible sinasabi ko 3, sa'yo. lahat ginagalaw. Diyan kayo magiging magkakampi ng mother-in-law mo. Tagahabol. Oo, kayong Paghingal ka na, siya naman. Paghingal na siya, ikaw naman. At saka susuko na rin mismo yan na mother-in-law mo kasi sabi niya, naku, hinihingal ako sa anak mo. Kita mo. Alagaan mo. Mm, O, diba? Ganyan na yan. Ganun na siya. Sa'yo Totoo na bato yan. niyan. Kasi ganyan din ang nanay ko nung malaki-laki na yung anak ko. Mga 3 years old, hindi niya nakaya talaga. Ang likot. Naku, ikaw na nga bahala sa anak mo! Ganun na siya. Ganun siya. Ganyan Di ba kasi- sumuko din? Sumuko talaga yung nanay ni Maki kasi yung anak ni Maki, lumaki. Si Maki, tumanda lang. Talaga. Nagkaedad. Hindi, alam mo ba't na-stress yung Hindi nanay ko? lumaki. Tapos pinaubayan na sa akin yung anak ko. Kasi nga yung anak ko, nang didistrong ka na ng mga kandado. May future. Oo, nag-ano na ng mga kapitbahay. Nagre-reklamo na yung mga kapitbahay kasi nandidistrong ka ng mga cabinet. Mga gano'n. 3 years old pa lang yun, Anak O, diba? ni ano. Sabi, sige. yung anak mo nga, nakakahiya sa barangay. May kamay ni Hilda. Hindi, charing wala. Pinapatawa ka lang namin, Charmaine. May Pero mga nga, nawawala ng gamit. malikot ang kamay, bata pa lang, Oh.
Kaya sinukuan din ng nanay ko sa pag-aalaga. O, ganun talaga. May mga panapanahon naman yan, Charmaine. So siguro ngayon, ayaan mo lang muna masulit ng mother-in-law mo yung pagiging lola niya doon sa baby mo. Correct. Sabi ni Erickson Reyes, ganun talaga ang mga biyanan. Pero by the end of the day, at the end of the day, hindi rin nila matitiis talaga ang mga apo nila. Hindi talaga kasi matiis. Kaya medyo, alam mo na, no, medyo umu-over nga yung kanilang concern. Si Kuya Larry Sanaus ay nakikinig sa atin. Hello sa iyo, Kuya Larry. Ayan si Boss Boyok Marcelo ng JSM Tire Center. Uy, Good evening, si Boyok. Faye Dancel, meron siyang comment. Ang Ang sabi sabi? niya, Charmaine, piliin ang usapan kaysa sama ng loob. Mm-mm. Kapag kinikimkim mo lang ang inis, mas lalaki ang problema. Kausapin ng mother-in-law mo ng mahinahon. Explain that you appreciate her concern, pero may sarili rin kayong parenting style kamo na gusto ninyong sundin. Yan ang sabi ni Faye Dancel. Yan. Tsaka di ba may notebook naman kapag ka meron kayong kung talaga medyo sensitive yung skin ng bata, hindi pa pwede yung face towel kung meron talagang pinrescribe, Oh. sabihin mo yun. Opo. Sabihin mo Nanay, yun. ito, Sabihin mo sa asawa mo, hindi, tulungan mo ako mag-explain kay mama. Kailangan talagang light lang yung Oo, pag... hindi pwedeng kakayurin. Ano yan, libagi na agad? Baby pa. Diba? Mm. Okay? Opo. Okay. Charmaine, ito na ang pagkakataon mo naman para siguro masabi rin yung mga appreciation and of course yung mga paalaala rin na gusto mong banggitin para sa iyong minamahal na si mother-in-law. Go ahead, Charmaine. Sorry po, nag-choppy po yung line. Ano yung mga gusto mong sabihin? Paalaala o kaya naman ay appreciation din para kay mother-in-law? Okay po. If ever po na nakikinig siya, hindi ko po alam kasi hindi ko siya meron. If ever lang po, sana po respetuhin niyo po yung the way kung paano ko po gusto sana alagaan si baby. And sana po magkaroon po tayo ng communication on kung paano po tayo sana mag-aalaga kay baby kasi hindi ko rin naman po gusto magkaroon tayo ng problema and na-appreciate and grateful po ako sa lahat ng ginagawa mo po para sa amin ni baby. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Charmaine. Alam nyo, ang hindi natin alam talaga nung mga bata tayo ay papaano tayo at papaano natin pakikitunguhan yung mga mas nakababata sa atin kapag tayo ay umidad na. Alam nyo, marami po sa ating mga naging magulang at ang inisip, di ba na iba ang paraan ko para sa pagpapalaki ng aking mga anak kumpara doon sa pagpapalaki sa akin ng aking sariling mga magulang. Ngayon, doon sa mga dating magulang, 'di ba? You had your chance naman, 'di ba? Unawain at tama yung sinabi ni Charmaine, igalang po natin. O yung paraan naman at yung pagkakataon na ibinigay sa ating mga anak, sa ating mga in-laws na sila naman ang maging magulang. Andun lamang tayo para gumabay. But then again, 'di ba? Tayo naman bilang mga nakababatang mga magulang ay kailangan ding makikinig kahit papaano sa mga paggabay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.